13 miyembro naman ng makakaliwang grupo ang matagumpay na nagbalik loob sa pamahalaan. Bunga yan ng mas pinaigting na kampanya ng militar laban sa terorismo sa bansa. Nagbabalik si Nomer Corporal sa detalye. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na matuldukan na ang terorismo at insurgency sa bansa, patuloy na pinaiigting ng Philippine Army ang kanilang mga programa na maghihikayat sa mga rebelding grupo na talikuran ang armadong pakikibaka at magbalik loob sa pamahalaan. At nito lamang nagdaang linggo, 13 kasapin ng makakaliwang grupo ang voluntaryong sumuko sa otoridad sa Bicol Region. Una na riyan ang 10 rebelde, bitbit ang kanilang mga armas na sumuko sa militar at pulisya sa bayan ng Ligao City sa Albay nitong July 10. Ayon sa Vice Commander ng sumukong grupo, napagtanto umano nila na walang magandang maidudulot ang ipinaglalaban nilang maling ideolohiya. Sa buhay. Tapos, nangyayari ng moral sa mga sitwasyon, lalo na sa usapin ng pamilya. Dahil yung pamilya rin mismo yung naghihikayat sa akin para bumaba. Sa Sorsogon, magkasunod namang sumuko ang 2 rebelde. Bitbit rin ang kanilang mga baril sa bayan ng Bulan at Magallanes. Sa Camarines Sur, mas pinili na rin sumuko ni alias Dongdong, dating kasama ng nasawing leader ng NPA sa naganap na engkwentro nitong nakaraang June 29 sa bayan ng Pamplona. Anya, sa pangambang matulad umano siya sa sinapit ng kanilang kasamahan, ay mas pinili na lang nitong sumuko sa otoridad sa tulong ng lokal na pamahalaan. Sa panalangin namin na sana walang encounter na mangyari. Kasi what we want is for our brothers na naligaw na landas to just come back, live peacefully with their families. Kasalukuyang nasa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP ang 13 rebelding sumuko. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomer Corporal, 13 sa tanghali ng Congress TV.